You really know nothing that. Oh, sorry. Okay. Check lang tayo. Nandito na kami, approaching na kami ng Mahanob para madaanan yung ayun, welcome to Higaki. Ito may kampo ng Philippine Army dito, kaya may ganitong barricade. Dito tayo dadaan sa right. Pero pwede ka rin dumaan doon sa kabila, pero malayo-layo yun doon, kaya dito na tayo agad dadaan. Galing ka ng Bakwag, papunta ka dito ka dadaan dahil malayo na talaga siya doon. Pero kung galing ka ng Claver, pwede ka doon dumaan. Ganun lang siya. So far maganda naman yung panahon, hindi maulan dahil di talaga natin madadaanan yung mga daanan doon pagka maulan. Dahil nga liblib, maraming lumot yung daanan at madulas siya. At sira na yung daan dito. Dito tayo daan, kanan tayo. At ito, dire-diretso na tayo nito. Op. Patay. Sana hindi tumusok yon. Oh my god, sira pa rin yung daanan dito. May nag-iwan kasi ng pako sa daanan, nadaanan ko. Akala ko tumusok sa gulong. Yung stock na sprocket dapat talaga palitan dahil ng mas maliit na gear dahil ma-vibrate siya. Yun din yung isang cause ng vibration, yung malaki yung plato. Siguro mga 45 sa rear, goods na siya dahil ito nakakaakyat naman ng mga matatarik na daanan at saka may bilis din naman sa highway. Nagko-cruise siya ng 60 to 70 kilometers per hour. Goods na sa mga motor na comfort ang design, hindi siya for speed. For comfort naman tong motor na to yung kahit buong araw kang bumiyahe, hindi mangangalay yung likod mo sa mga lubak na madadaanan, lalo na pag off-road. Hindi mamumroblema likod mo dito. Lambot yung gulong I mean yung suspension malambot. Eto, umaakyat siya ng medyo inclined na daanan ng 4th gear. Pero pag i-5th gear mo to, hindi talaga siya makakaakyat. Mahirapan na yung makina syempre. At ganun pa rin, same practice, dahan-dahan lang sa mga daanang ganito dahil malubak. At eto, lumalim na yung ano pa yan noong taon na halos araw-araw na lang naulan dito, walang tigil. Diba ang ganda dito? Ayan At yung hangin malamig na, nagsisimula siyang lumamig. Off-road talaga siya na may tubig. Okay, ito yung unang bumigay na daanan nun medyo less and less na yung hangin the more na paakyat tayo ng bukid, kaya yung makina medyo nagiging rich na kaunti yung ano niya, mixture, dahil nga carburetor to. Ayan
Pababa naman, may daanan talaga dito na gusto kong balikan dahil napakaganda ng tanawin niya. Yung daanan kasi na to sa may unahan nito banda, napagitnaan siya ng dalawang malalaking bundok. At sa ganda ng view, lalo na kung maaga kang nakarating dito, mga 6 AM or mas maaga pa niya ng konti, basta maliwanag na siya, makikita mo talaga yung fog galing sa taas, bumababa siya. Kumbaga sila nagko-collide sila sa gitna, na napakaganda. First time ko siyang nakita noon around 2022, nung unang bili pa lang yung motor na isa na Cafe Racer, at I witnessed na napakaganda ng daanan. Sa konti na lang yan, bukid na yan at bukid na yan. Pagka madaling araw, yung fog na galing dito sa taas, nagko-collide sila dito sa gitna. Kaya pag madaling araw at maagang maaga, hindi mo halos makita yung daanan na to. Minsan hindi rin nagpa-fog dito, nakadepende lang siya sa klima. Nung pumunta kasi ako noon, mga around August, mid-August ako pumunta dito. Kita mo yung isla. Ewan ko kung anong municipality yun, pero may isla siya sa kabila, kaharap niya. I think it's Claver. Okay, kaya pa rin niya umakyat ng fort. Ito yung daanan na to, bumabaha to pagka maulan At malapit na tayo sa Puyawon. Sitio Puyawon tawag doon dahil konti lang yung nakatira. Sinasabi nung iba, wag daw mamimreno sa gitna ng turn. And for me, kung talagang alanganin naman na sa liko, mag downshift ka, dapat yung pag downshift mo smooth, hindi naglalak yung gulong, smooth lang dapat. At yung pag brake mo, hindi biglang piga, kumbaga gradual siya. Wag biglain pagka nagpepreno ka in corner. Boy, my god. At yun ang dadaanan din namin mamaya pag uwi, dahil kukuha kami ng gamit doon. At tsak, mas bibigat lalo tong motor. At may naliligo na pala ngayon dito. May paliguan kasi dito. Ayan Puyawon Falls. At ito nga yung daanan na naman. Op. My god. Talagang literal na off-road. At sa unahan nito, meron ding mahirap na daanan. Nga. Madulas yung daanan. Kailangan mo ng precise control sa motor. Dahil lalo na yung motor natin walang traction control, dapat tayo ang marunong mag-control. Ito yung tubig dito, madulas to. Ingat lang dyan dahil marami na daw nadulas dyan ng mga motor.
Third gear na tayo ngayon at hirap pa rin, oh. Napalakas ko yung throttle ng second gear. Pero second gear lang talaga siya. Dito second na naman. Sus ko po, Mariosep. Dito kahit third gear hirap. My God. Yung nasa taas, ano yan, bahay yan. No, nagko-construction pa sila. Dito rin, no. Eto, as of now, after 2 years, as you can see naman, wait, bakit may, naku, delikado yan. Bakit nasa gitna ng daanan yun? Nako, takaw disgrasya yun. Ba't nasa gitna ng daan yung poste? Ewan ko anong dahilan bakit nila ginawa yun. Napakalubhang delikado talaga nun. Ayun. Oh, maganda na. Okay. Noon itong daanan na to napaka mabato. Na kahit binakadena yung gulong ng mga motor na maakyat dito, hirap talagang dumaan. Ngayon okay na, oh. Yan nga lang, mabato dahil pag umuulan dito, at madalas talagang umulan sa lugar na to, yung bato na galing sa gilid inaanod. At hanggang saan kaya yung may nagtatrabaho pa. Ayay ka. Wait. Okay. Yung kalbaryo noon ganun pa rin hanggang ngayon. Kailangan mong wait, nabago na. Ito na yung weakness ng road tire, yung maputik na daan. Buti na lang malambot yung suspension. Okay, saan tayo dadaan nito? Oh my God.
Oh my god. Okay guys, I'm back. Pauwi na po kami ngayon at yung kaya na hindi ko na videohan nakunan lahat nung pabalik namin dito dahil nagtitipid na ako ng battery nung camera kasi malapit na siyang maubusan ng karga. Dito ko na po tatapusin yung video. Kung nais nyo po makakita ng mga ganitong adventure, mga ganitong content, subscribe lang po kayo sa channel ko. Pakipindot na lang din po yung notification button para updated po kayo sa mga uploads ko. Kaya nagpapasalamat dahil tinapos niyo po yung video ko. Sana po matulungan niyo ako na umabot ng 500 subs yung channel para naman motivate ako na mag-upload ulit ng mga ganitong content. Paalam muna po, samantala. Peace.